yung gap nila pagdating sa level at ako excited na rin na makakita sa laban na to. Panigurado at makikita na natin kung may gap nga ba between King Kong and Dax. Dalawa sa mga pinaka all-star na jungler na matutunghayan natin ngayon in the M6 World Championship. Nagsisimula na ang ating series. Game 1 of this best of 5 series. Ilang games ang sa tingin mo? O 3? 3 lang, syempre. Fnatic Onyx to eh. Para sa Game 1 of Fnatic Onyx Philippines versus Falcon Esports, ang huling pag-asa ng Pilipinas laban sa tanging pag-asa ng Myanmar. Ito na, pinindot na ni Hans eh. Napindot na ni Hans yung start eh. At ito na aabangan natin eh. May konti kagad bakbakan dun sa may bandang yun na. I-expect naman kagad natin yan. Dahil sa mga heroes sa ng Fnatic Onyx Philippines! At si Dax nakakuha na kagad ng isa. Wow, maaga to para sa isang Joy. And alam naman natin kapag Joy Snowball reliant jungler talaga to. At kapag nakakuha agad ng maagang kill ang isang Joy, this is not good news para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero let's see kung makukuha nga ba natin ang turtle. Once again, this is a thread jungle. Medyo mahirap itong palabasin. At ayan na nga po, praktisado pa rin yung pagsampal habang rumerin. Alam na alam talaga niyan. Pero alam ni Brusco eh, naitulog niya agad pre, nandito sa purple buff mo. Ngayon nakasipa niya kagad. And this time may mamamatay itong si Dax sa kamay ni Kirk. May mga recalls na nga kagad na ibinibitaw dito ng Fnatic Onyx Philippines. Isang mabilisan lang yun, right after ng turtle, diretso kagad sa kill. Parang nahulog sa patibong ng Fnatic Onyx Philippines. Biruin mo, nadala doon sa mandang malayo at nasipa din pabalik. And mind you, this is Kirk playing this show na madalas ay nasa kamay ni Brusco, but this time around ay dahil nga naka-Fredrin sila ay naglabas na sila ng classic Matilda Fredrin at sinabayan pa nila ng isang Faramis, kaya napakahirap talagang patayin ng mga miyembro ng Fnatic Onyx come team fights o mga objective Oo fights. nga no, parang ang daming pang-extend ng team fight dito talaga ng Fnatic Onyx Philippines. Nai-imagine ko pala pero may implosion din na gagamitin, nagamit na yung Netherrealm mula dito kay Super Friends. Buhay si Kirk, pero ang idea dito na may mga ultimates na nagamit para sa magkabilang kupunan, maganda ito Oh, alam mo nakakatuwa dito sa naging komposisyon ng dalawang to ay before we enter this matchup ay describe natin ang Fnatic Onyx Philippines isa sa mga pinaka-agresibong team sa M6. Meanwhile for Falcon Esports, kung sila yung master ng long game, syempre sila Daxin eh. Tapos ito yung masasabi natin na yung endurance o sabihin natin yung depensa nila ay talagang napakaganda. Pero baliktad yung nangyayari ngayon dahil Fnatic Onyx yung may quote-unquote defensive na lineup. Oo nga eh. And then, nakikita natin na ito yung bibigyan ng pagkakataon din na makikita natin si Kiko na hindi super damage hero yung hawak niya. Pero mararamdaman din natin na sobrang tiwala nila kasi again, yung isa sa mga flavor ng M6 ngayon which is the Bruno ay hawak ng gold standard na si Kera. At sobrang ganda niya no, para sa Bruno statline. Dahil alam natin lahat ng hinahawakan ng gold standard ay talagang nagiging ginto. Ito yung tipo na mapalila man yan o mapag-ranger ay gumaganda bigla yung stats ng mga heroes na yun. Basta si Kelra ang humahawak at ngayon nahawakan na nga ni King Kong ang pangalawang pagong ng larong ito pero agad napapasok doon sa push mid. Okay, nahatak dito si Royal Make. Ngayon, implosion sa tatlo! Sakto din yung Netherrealm! Buhay pa rin naman kagad dito si Kirk. Ngayon nakakuha na si Royal Make ng isa. Wala ang jungler dito sa Fnatic Onyx. Royal Make! Tuloy-tuloy pa rin si Royal Make! Nagwawala, nagtatatalon! Nakadalawa at nakatatlo! Ngayon naman ay may sipa na nagagawin dito si Kirk. At si Kerai nandun for the follow-up. Double kill para sa kanya. Si KNX ay makaka-atras. Pero yung pagong na ito makuha ng Falcon Esports. Sulit sana yung trade kung hindi nakuha ng Falcon Esports ang pagong na yon. But then again, maganda din naman na yung gold distribution natin o yung mga gold na nakuha natin sa kill na napunta naman sa kamay ni Kendra. So maganda doon ay kahit nalugi tayo sa trade ay nasa tamang kamay naman ang pera na nakuha natin. Tingnan natin no, maaga ata ang power spike ni Kendra. I do like to think na by 5 minutes ay dapat nandito na siya sa kanyang pangalawang item o patapos na yung pangalawang item na yun. Yeah, and isa sa mga siguro nagiging rason kung bakit nahihirapan din yung Fnatic Onyx Philippines dito at hindi rin sila komportable doon sa posisyon dahil nga kay Royal Milk. And napag-usapan kahapon na isa to sa mga paborito niya bukod sa CC na hero ni ng Falcon Esports. At ramdam din natin parang confident din ng Falcon Esports dito kasi may pang-counter sila sa mga gagawin dito ng Fnatic Onyx Philippines sa pagsasama-sama Oo. And when we think about it, no, parang si Benny lang yung out of place. I'm not quite sure kung during the drafting phase kung natanggal nga ba yung Claude. But I'd like to think na mas maganda sana yung Claude sa kanilang lineup. Pero kung si Dax ay papasok na dito kay Kelra with a burst coming in from
hindi na nagmamatter kasi napalipad na si Gold Standard. Oo nga, iniwas-iwasan, lumefright pero ngayon ay nag-aabang ng sipa din si Koy at nakasipa na nga. Naidala doon kay Kingo, nag-aabang yung approach pero walang follow-up. Kaya may ibig si Royal Milk at talagang nilantakan itong gatas na ito. Ladies and gentlemen, 5-4 ang ating score at pwede pa silang umangat dito ha. 2-for-none trade at mukhang si Benny na ata isusunod ni Retri na nag-ulti pa, mag-fury pa at hindi yun sapat dahil bibigyan lang siya ng tatlo. Fnatic Onyx Philippines finds another kill. Hindi na rin niya alam kung saan siya pupunta. Kiniskis na nga niya yung mukha niya dun sa padire pero wala pa rin talagang magagawa. Dahil nga naman merong Matildang humahabol sa'yo eh. Tsaka tingnan mo naman yung pagiging pasensyoso ng Fnatic doon. Alam nilang may fury pa, hindi agad nila binato ang kanilang mga slow. Inantay nilang matapos yun. And Balcony Esports, mukhang unti-unti na silang nalulugi. Another Feather Dare Strike na manggagaling dito kay PX7 pero pang-kick-clear lamang ng mid lane. Hindi na ata makakapalag ang Balcony Esports dito sa sunod na turtle fight kung hindi sasama si Benny. Tsaka ang ganda ng adjustment din na ginawa ng Fnatic Onyx PH dito. No? Hindi sila nag-atubili na kumuha ng mga purifies nila. Dahil nga kung titingnan mo, isa lang naman ang control na meron dito ang Falcon Esports. Yung implosion lang eh. Oo. Siguro yung mini-stun na nanggagaling doon sa Feathered Earthstrike. Pero kasi meron kang pang-extend eh. Ayun, kagaya niya, si Dax. Sakit! Naku, malikatan ng lalapitang pamilya! At si Super Prince ang nakakuha ng kill na yon kasama pang pagong. Ang lala nung ginawa nila doon, they knew na mag-isa yung Joy. Hindi don't matter eh. Honestly speaking, kahit may kasama yung Joy, pupuntahan pa rin yun. Another flicker burnt here for PX7. At si King Kong ay mag-aangas na sa loob ng jungle. The real Sigma inside the jungle of Falcon Esports. At 1v1 against Carry. Yung Carry pa yung tatakbo. Sabi nila tank melter to. Itong Carry pick. Pero nung nando na yung tank, siya yung tumakas. Ayaw niyang lapitan eh. Kasi pag na-continue si sa dito ni King Kong, alam niya may paglalagyan siya eh. And yun naman yung maganda para sa Falcon Esports. No? Kailangan na nilang piliin yung mga team fight na kanilang lalabanan. And alam kasi nila na mid to late pa itong si Benny. Lalo ngayon nakakuha na kagad ng unang death. And medyo nahihirapan siya sa laning against Kelra. Kailangan mas fokusan ito ng Falcon Esports. Tsaka yung power spike ng Carry ay talagang mamaya pa. And this is us not being biased. Yeah. Real lang yun, facts lamang. Na talagang mas matagal ang power spike ng isang Carry compared to a Bruno. Na by the way, tinerd item na ang Malefic Gun. Usually, fourth item. Kinukuha ito after a Windtalker additional na critical strike item. But if you're Kelra, I guess mas importante sa'yo na may pang space ka against Falcon Esports. Oo, no, speaking of space, si King Kong baka ang humahawak ng space dito mula sa Falcon Esports dahil naagaw ba? Naagaw niya, boss. Okay, nakuha niya po yung purple buff. Naku, parang ang hirap nito para sa Falcon ha. Oo, at nagamit ba niya yung retry niya? Saktong-sakto naman ang cooldown na by the time na lumabas ang Lord ay meron na ulit retribution ng Fnatic Onyx Philippines. Big tower tayo kay Benny! Isang bola ka na lang, boss! Grabe, pinagsisipa dito ng bola habang nagamit din yung Netherrealm. Si Royal Mick, ngayon ang kanila pupuntahan. Tamang talon lamang siya pero hindi na siya tatagal sa makasipa ni Kelra. Grabe, ay ito na yung napakasakit na Bruno na may mga 2 hits. Ngayon siguro 2 hits, 3 hits lamang pero mukhang si PX7 na ata ang susunod. Naging ibon para bumagsak muli at tuloy lang ang pag-push para sa Fnatic Onyx Philippines. Grabe no, speaking of pag-push, si Dax naman ay gumagawa din Ng pangarap. doon sa may bandang ibaba. And nararamdaman at pinaparamdam din ng Fnatic Onyx PH dito no, kung gaano kalupit at kataas ang micro at macro mechanic ng kanilang kupunan. Falcon Esports ngayon, naghahanap sila ng way para makahabol pero parang ayaw palapitin dito ng FNOP eh. Ayaw talaga. At with that, First Lord in the last 2 turtles ay napunta sa kamay ng Fnatic Onyx Philippines. Pwede pa nilang ipuwersa ito sa may bandang mid lane. Makuha nila ang inhibitor turret. Hindi naman malayong makuha nila yon dahil wala pa masyadong kapangyarihang pumalag ang Falcon Esports. Pero kung titignan natin ang mga abilidad na meron ng Falcon Esports ay pwede naman nilang i-clear ng malayo pa lamang ang mga minions. Kaso, magiging problema doon ay kung yung pang-clear nilang mga abilidad ay pang team fight din nila. So baka malugi sila sa team fight kung mag-clear lang sila. Okay, nakuha naman yung purple na yon habang si Royal Mick Ayun ngayong na. ngayon naman ay nakuha at dito lang ang Fnatic Onyx. May Lord pa silang kasama sa may bandang gitna and ang Super Family ngayon
naka-ready na para kumatok dun sa gitnang tore. Ayun na nga, oh. Hindi lang katok to, men. Sinisira na nila yung pinto. Here comes the feathered airstrike. Si Kirk ay umambak at agarang gumiti si PX7. Natakot sa siba, men. Parang nagmamadali na kaagad dito ang Fnatic Onyx PH. Kid X, inaantay nilang yung flicker and implosion na kanyang setup. Pero kasi ang problema, wala kasi nagbo-burn ng flicker dito ng tatlong miyembro ng Fnatic Onyx. Kaya sino sa tatlong yan, basta hindi mo nahawakan, dung implosion mo, yari pa rin kayo eh. Tsaka hindi pwedeng mag-flicker in ngayon si Kid X dahil may purify si Kedra. Yun nga. Yun lang yung kailangan nilang i-burn. Kailangan nilang makahanap ng paraan na mawalan ng purify. Pero bago pa man din makalapit, ay yung mga bola-bola ay sumasakit na. Ayun na nga yung implosion, nagamit na rin yung Netherrealm. Ngayon, marami mga ultimates na nabitawan. Habang takbo muna dito ang Fnatic Onyx PH, si Royal Mick naman ni Montras. Pero nandun yung mga shuriken mula kay Benny, nakakuha ng kill. And yung jungler from Fnatic Onyx PH ang naman. Ayun, oh. Oh my gosh, 2 hits lang. Itong si PX7. Andun Oh, ayan pa, ayan pa, isa pa. Sipa mula kay Kerra. At dito't nagwawala yung gold sardan. Dalawang sipa ang pinamana sila. Iyapat mo na Yan yan. ang triple kill. Magiging maniac pa. At ang game 1 ay mapupunta sa Super Family. At parang ganun lang. Sabi ni Kelray, tatapusin ko na. A Maniac, 4 dapat. At nakuha na nila ang pinakaunang pagkapanalo in this best of 5.